What's up sa inyo mga guys? In this video ay pag-usapan natin ng nag-viral o nag-trending ngayon sa social media tungkol sa isang waiter at saka isang LGBT. Okay? Let's go! Ayon po sa nag-upload ng picture na ito sa social media, ang waiter daw ay pinatayo ng 2 oras dahil sa sinabihan daw ito ng waiter, yung LGBT, na tinawag itong sir. Okay? Tinawag daw siya ng sir. Tapos sinagot naman ng itong bakla na ito na kaganda-ganda kong ito, tatawagin mo lang ng sir. Kaya pinatayo na yung waiter na ito at pilit na pinaayos o pilit na pinapahingi ng dispensya sa kanya. So, ano masasabi nyo guys? Tama ba ginawa ng isang LGBT, isang bakla? Pero sa akin, sa aking masasabi ay hindi naman sa ganun dapat. Nga kailangan mo patayuin yung tao o yung waiter na yan ng 2 oras dahil sa ganong tawag sa'yo na sir. Okay? Hindi naman sa ganun kasi hindi naman niya alam na ganun eh. Saka nagtatrabaho lang siya. So ano naman masama doon kapag tinawag na sir? 'Di ba? O wag tayong maglokohan dito. Dapat hindi naman sa ganun nga bagay nga nakakasaba din sa'yo. Wag natin ipilit na irespetuhin po tayo ng tao. Hindi naman kailangan ng ganun nga porket na kasi may ibang tao kasi na na kailangan pa talaga tawagin na sir, ma'am. Sa akin nga kahit di na sir o kuya, okay lang sa akin. Bakit hindi naman kailangan ng ganun? Kaya ayaw ko matawagin nga sir ako kasi naiilang ako pag tinawag yung ganun. Kagalang-galang naman. Kumbaga, hindi naman sa ganun ang tawag ng respeto kung nirespeto ka ng tao. Kasi mismo sa'yo yan. Manggagaling ang respeto ng isang tao. At saka, di mo naman pwede ipilit na tawagin kang ma'am. Kasi, una sa lahat, kahit baliktarin pa natin ang panahon, kumbaga, bakla ka pa rin. Kumbaga, lalaki ka. Kumbaga, kung sa lalaki meron kang pantog o kumbaga. So, wag natin ipilit ang isang bagay na hindi naman dapat kailangan na anin sa ibang tao. Ipilit. Huwag mo ipilit ang karapatan na hindi naman naaayon. Kung gusto mo talaga respetuhan ng tao, pakita ka ng mga magandang halimbawa at saka ugali, kaya attitude, para respetuhin ka ng mga ibang tao. At saka, it doesn't matter kung kahit ang tawag pa sa'yo. Kumbaga, hindi naman yun nakababa. Hindi naman yun nakababa ng pagkatao o ng isang pagkatao, ng profession sa katao. Kasi yung iba kasing tao, porkit nga professional sila o may narating sila sa buhay nila, tatawagin sila ng ganun, sir, no? Hindi naman sa ganun ng buhay. Hindi naman sa ganun ng baga. Hindi naman nababase ang pagkatao sa ganung tao pag tinawag ng boss o sir o ma'am. Hindi nababase yung ng tao doon, respeto. Okay? Kasi marami kasi akong experience ng mga ganung mga klaseng tao. Matapobre ba? Matapobre sa mga trabahante. Kumbaga sa mga medyo hindi ko sinasabi nga mababa. Yung nagtatrabaho lang ng patas o nagtatrabaho ng marangal. Oo. Kumbaga mata pobre. Kasi may kwento kasi ako dyan eh. May kwento ako kasi dyan na about sa
magpamilya kasi. Meron kasi isang pamilya na kumain sa restaurant. Kumbaga buong pamilya. Kasi matapobre yun. Kumbaga andyan yung nanay niya, tatay niya, tapos yung mga anak niya. Mga anak niya galing sa ibang bansa. Yung isa seaman, yung isa professional, yung isa nakapag-asawa ng foreigner. Okay. So, kumain sila sa restaurant. Kumbaga kumain sila sa restaurant. Kumbaga pagkain nila sa restaurant, napansin ko kasi na panay, reklamo sila, ganito ang restaurant, ganito, dami silang komento at saka nagdi-demand sila. Kumbaga magdi-delay lang konti yung serving ng waiter o waitress, nagre-reklamo na sila. Tapos makaasta, kumbaga kung makaasta, makasuggest o makademand sa mga waiter o waitress, hindi man lang nakikiusap na ganito, ganito. Tapos ay medyo busy kasi yung mga waiter o waitress na yan. Tapos di ba okay na na sila, kumakain sila. Pagkatapos nilang kumain, ayun, nagsay pag-alisan na hindi malang inayos kahit konti yung pinagkainan nila. Kumbaga inaasam lang nila sa mga waiter o waitress kahit paano mabasbawasan na yung trabaho nila. Kumbaga iniwan nila yung lamesa na puro kalat, puro dugyot, puro ganito, kalat yung mga kanin, yung mga sayang yung pagkain, di nila naubos-ubos. Kasi sinayang nila, di nila kinain lahat. O di ba, sayang yung pagkain. Sayang yung pagkain, marami pa na nagugutom. Kumbaga dapat tinikout na nila yung sinayang nila. Tapos parang talaga kalat yung lamesa. Di man nila kahit paano niligpit yung kutsara o baga mabawas-bawasan, malinis lang konti ang lamisan. Kasi doon yung makikita yung ang pagkatao ng isang tao kapag kumakain siya sa isang lamesa, di ba? Anong dugyot na o anong kalat niya, doon makikita yung attitude ng isang tao. Kaya ako pag kumakain kami sa restaurant, pagkatapos ng kabayan yan, liligpit sa isang tabi, tapos ay kunting punas-punas para pagkuha ng busboy o ng waitress para i-dish out nila or bash out nila, kunti na lang, malinis na. Kumbaga makikita naman siguro, mapapansin ka rin ng mga ibang tao nga, ay, kumbaga dyan ang disiplinado. Kasi ibang tao kasi mayabang talaga eh. Mayabang. Kumbaga porkit naka ganito, demanding pa. Di ba? So ang lesson kasi dyan, may mga tao kasing ganun. Kumbaga kahit nakakaangat sila, kumbaga matagumpayan sila sa kabuhay, pero yung attitude nila ganun pa rin, mga bastos pa rin. Dapat maging role model din tayo sa iba, kumbaga maging halimbawa din tayo sa iba kahit professional na tayo or successful. Maging successful o kaya naging successful din tayo. Hindi man natin makukuha ang mga ibang bagay, hindi rin tayo maging successful kapag hindi din tayo dumaan sa mga ganong hirap. Kumbaga halagahan natin at maging example din sa iba. Kumbaga ipakita din natin sa iba ganito. Kaya naging successful ka dahil sa ganitong attitude, ganitong discipline, para maging tularan ka rin ng ibang tao. Yun ang makikita sa iyo, doon mo makukuha yung respeto na hinahanap.
Peace out.